last night, yet thought I knew the way. The sin that promised joy in life had led me to the grave. I had no hope that you would own a rebel to your will. And if you had not loved me first, I would refuse you still. And hallelujah, all I have is Christ. Hallelujah, Jesus is my life. But as I ran my hellbound race, indifferent to the cause, you looked upon my helpless state and led me to the cross. And I beheld God's love displayed. You suffered in my place. You bore the wrath reserved for me. Now all I know is grace. Hallelujah, all I have is Christ. Hallelujah, Jesus is my Punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan at ang kanyang dahon naman hindi nalalanta. Sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. First Peter, John 17:3. At ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo. Job, Joy. Job 28:28. At sa tao ay sinabi niya, narito, ang takot sa Panginoon ay siyang karunungan at ang paghiwalay sa kasamaan ay kaunawaan. John 1:16. At mula sa kanyang kapuspusan ay nakatanggap tayong lahat, biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. Tapos, ano na sunod? Titus 2, 11-13. Sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao. Habang nagtuturo sa atin matapos itakwil ang kasamaan at mga makamundong pagnanasa ay dapat tayong mamuhay ng matuwid na may katinoan at matuwid banal sa kasalukuyang panahon. Habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos na tagapagligtas na si Jesucristo. Kausan. Kau na.
Ikaw siya. na join, di ko Ha? pa kabisado yung ano. Di ko pa kabisado yung Sabi niya yan. Ephesians Ephesians 5, verse 15 to 17. Kaya At maging maingat kayo sa inyong paglakad, hindi gaya ng isang mangmang, kundi ng marurunong, na sinasamantala ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya huwag kayong maging mga hangal, kundi unawain kung ano ang kalooban ng Panginoon. Okay, sige po. So, ayun po, no? Mga verses na i-memorize natin. Ayun lang. So, sana ipamuhay po natin yung mga verses na binabanggit po natin. Sana wala pong mga, ayun na, walang, ano ba, tawag dito, pagbulay-bulayan po talaga natin lagi. Yung mga verses na pinag-aaralan natin. And, yun, lalo na po kahapon, yung 2 Peter 1. Actually, gusto ko po siyang isama sa memory verses natin. Pero hindi ko na lang siya hindi ko na lang po siya depende na lang po sa tao kung memorize niya. Pero ang pinakamahalaga, pinapamuhay niya yung verse na yun. So yun, yung 2 Peter 1, verses 5 hanggang 9. So mahaba siya na, pero maganda talaga siya po alalahanin din. Bigkasin lagi, para mapaalalahanan po tayo lagi. Ayun. So basta importante pinapamuhay. So anyway, pasensya po no, late kami. Medyo teka lang po. Naging busy kasi kami ngayong araw. Katatapos lang talaga. Actually, hindi pa tapos yung iba. Anyway, so ganito pala yung ganito yung pakiramdam na hindi ka nakapag-aral. Hindi pa po kasi ako nakapag-aral. Kasi from morning hanggang mag-4, may ginagawa kasi kami. Pero by God's grace, sana may makatulong po ako na mag-share no ng kanilang mga napag-aralan. So tanong ko lang po yung mga walang ginagawa or walang ginawa. Hindi masyadong busy na lang ngayong araw or kahapon, no? Sino po ba dito yung nag-aral ng John 1 42 hanggang 51? Sino po ba yung nag-aral? Taas kamay lang po. Yung nag-aral po ng totoo. Yung nag-aral. Daddy. Yan. Sino pa? Siren? Yun lang? Sila lang po ba ang dalawa? Okay, sige. So mukhang busy po ata yung iba, no? Sobrang busy ata natin lahat. Oo. Yung iba naman, wala na po. Yung mga nagpuyat kagabi, yung mga nagpuyat, nag-aral po ba? Or ibang inaral? Iba po yung natupag? Okay. Ayun lang. Yun lang talaga, no? So anyway, basahin po natin yung salita ng Panginoon. Magsisimula pala tayo sa verse 42. Okay. So, basahin natin. Ako na lang po na magbabasa. Kanyang dinala si Simon kay Jesus. Siya ay tiningnan ni Jesus at sinabi, "Ikaw ay si Simon, na anak ni Juan. Tatawagin kang Cephas, na kung isasalin, ang kahulugan ay Pedro."
Tayo po'y manalangin. Panginoon namin, kami po ay nagpapasalamat sa iyong habag at iyong awa. Tunay, Lord, na ikaw ay pag-ibig at ikaw po ay mapagpatawad. Salamat, Panginoon, dahil lagi po kaming nadatapa, lagi po kami nagkukulang. Pero ang iyong biyaya ay sapat na. At ito lang talagang ang pinagmulan ng aming kaligtasan. Salamat, Panginoon, dahil lang bagong buhay na pinagkaloob mo sa amin ay siyang nagbigay ng kakayanan upang kami ay malaya ng sundin ang iyong kalooban. Panginoon, ikaw po ang nakakapagpabago ng isang tao. Patuloy po akong nananalangin sa iyo na ikaw magturo sa amin. Ipabigyan mo pong liwanag itong mga salita sa pamagitan ng Espiritu Santo. At naway ang iyong salita ay masunod pong tunay. At salamat dahil ang iyong mga anak ay susunod sa iyo. Dahil ito ay pinagkaloob mo sa kanila. Maraming salamat, Panginoon. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so verse 42 lang muna yung binasa ko po. Kasi baka enough na yung 42 for this afternoon. So, kung matatandaan nyo po, no, sa verse 41, balikan natin yung verse 41, una niyang natagpuan ang kanyang kapatid na si Simon. So, sino po yung binabanggit dito? Sino po yung binabanggit dito sa verse 41? Yes, Andrew. Sino pa? Si Andrew. Si Andrew. Si Andrew po. So, unang natagpuan ang kanyang kapatid na si Simon. So, ibig sabihin, si Andrew tsaka si Simon na magiging Pedro mamaya, magkapatid po pala sila, no? At sa kanya ay sinabi, natagpuan na namin ang Mesiyas na kung isasalin ay Kristo, no? So, ang una niya pong sinabihan patungkol po sa Mesaya ay kanyang kapatid na si Simon. At pagkatapos yan, verse 42, so ito na po yung nangyari. Kanyang dinala si Simon, so ibig sabihin, umuwi si Andrew, sinabi niya yun kay Simon, and then pagkatapos noon ay, yun, dinala ni Andrew si Simon kay Jesus. At siya'y tiningnan ni Jesus at sinabi, ikaw ay si Simon na anak ni Juan. Tatawagin kang Cephas, na kung isasalin ang kahulugan ay Pedro. So ano po yung mga bagay na pwede po, na ma-observe po natin dito sa verse 42? Sige. Teka muna. Ay. Basahin mo. Anong gumula? Si Simon, pagkakita pa lang ng Panginoong Jesus. Kasi, kilala niya, no? Alam niya na ikaw si Simon na anak ni Juan. Na ang magiging pangalan niya. Parang ang equivalent nun is Cephas, no? Sa Greek word sa Greek. Na ang ibig sabihin ay darak. Sa Aramaic, ang meaning is darak, pato. No? So, yung kumbaga, yung mga kaibigan ni Simon, yung mga kilala sa kanya, maring
mag-iisip sila, no, na bakit ganun ang tawag? Bakit ganun ang na samantalang kilala nila si Simon na ano yan? Na hindi naman yung talagang tigasin, kumbaga. Siya ay emosyonal na tao at hindi yung kasi ano bang inaano ng rock, di ba? Ibig sabihin matibay. Ganun ang pagkakilala niya, pagkakaano ni Jesus kay Cephas. Sapagkat alam niya na ito ay may ito ay kumbaga may potensyal, no? Parang yun ang ano ni Panginoong Jesus kay Cephas. Parang ano, Dad? Parang ano. Ano may inaano mo yung darap? Yung meaning? Parang yan. Kumbaga alam ng Panginoon Diyos na yung potensyal ni Simon bilang isang alagad, magiging alagad. Kumbaga matibay. Matigas. Yung parang magiging ano niya, magiging tawag dito. Parang magiging role niya or parang magiging character niya, parang ganun. No? Siguro, okay. Isa kasi sa mga observe natin dito is so dinala ni Andrew si Simon sa Panginoong Jesus. Hindi naman sinabi na pinakilala. Pero siguro, nung nag-uusap sila Andrew at saka sila John, siguro nabanggit yun nila, no? Sa Panginoon. Hindi natin alam kung ito ba ay nabanggit nila kaya kilala na ng Panginoong Jesus si Simon na anak ni Juan. Pati, kumbaga, alam niya din kung sino yung tatay, no? Kumbaga, makikita nyo dyan yung deep information na nalalaman ng Panginoong Jesus. Pwede nating masabi na baka ito ay sa pamagitan ng yun nga, no, ng banal na espiritu na siyang laging umaalalay sa Panginoong Jesus. Or baka naman nagkausap lang sila kasi nga 'di ba nagstay sila Andrew tsaka si John the Apostle. So yun, yung dalawang iyon. Hindi natin alam. Pero meron kasing isang tagpo in which mababasa natin siya sa next na verses. Yung sinabi dyan na sa verse 48, kung titingnan nyo yung verse 48, no? Verse 48, sabi no, tinanong siya ni Nathaniel, paano mo ako nakilala? So ito yung parang mas klaro na nangyari. And then sabi ni Jesus, sumagot siya, bago ka tinawag ni Felipe, nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos ay nakita kita. So, and then tingnan niyo yung naging response ni Nathaniel sa verse 49. Sumagot si Nathaniel sa kanya, Rabbi, ikaw ang anak ng Diyos. So makita niyo dito, sa sagot po ni Nathaniel, ito ay isang parang isang supernatural na nangyari. Kasi bakit masasabi yun ni Nathaniel na ikaw ang anak ng Diyos? Kumbaga, yun yung isa sa miracle na nangyari sa tagpo ni Nathaniel at ng Panginoon. Kasi hindi naniniwala si Nathaniel no? Pero dahil doon sa sinabi ng Panginoon Jesus, balikan natin yung verse 48. Bago ka tinawag ni Felipe, nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos ay nakita kita. So, hindi ko pa talaga to na pag-aaralan ng malalim. Pero sa tugon kasi niya, okay, as of now, pero bukas magiging clear po ito. May time naman na po ako mag-aral. Pwede na ako mag-aral. Sana, no? Anyway, ayun. Oo.
Ano ba? Okay, so ayun nga po, sa sagot niya dito, parang supernatural yung nangyari. Maybe, yung binabanggit ng Panginoong Jesus na nasa ilalim ng puno ng igos ay nakita kita, baka ito ay isang lugar na konti lang nakakaalam. Pero bakit nalaman ng Panginoong Jesus? Baka ganon. Or baka ito yung lugar na medyo malayo doon. Bakit yun nalaman? Ganon ba, no? Well, yan, isang pagpapakita na nakikita talaga ng Panginoon lahat ng ginagawa natin sa secret man, no? So anyway, yun. Dito, very clear na supernatural yung nangyari. Kaya napabago yung sagot ni Nathaniel. Bigla siyang nagsabi, ikaw nga ang Diyos. Pero dito naman, sa tagpo na ito na binabasa natin sa verse 42, wala naman tayong nakitang response noon, tugon ni Simon. Pero isa sa pinakasigurado dito is yung bagay na medyo katakataka dito is bakit binigyan ng Panginoong Hesus si Simon ng pangalan. 'Di ba? Si Andrew hindi naman niya binigyan. Si John din naman niya binigyan. Pero yun, I think sa 12 ata ang binigyan niya ng pangalan. Una si Simon na naging Cephas, or sa ating ang kahulugan Pedro. And then yung pangalawa, sino po yung pangalawa? Maraming oras po. Sana nagre-reading na lang kayo, no? Kaysa sa mga para alam nyo po. Sino yung pangalawa? Tanong nyo po sa mga nyo. Tanong nyo kay Google. Si Felipe. Felipe ba? Hindi. Oh. Yung nagsulat ng pinakaunang libro sa pagkakasulat si Matthew. Dati Levi. Diba? Levi, naging Matthew. And in which parang meron din siyang kasi isa siya sa mga nagsulat ng ng gospel books. So, yun po, Levi. Siya po yung tax collector. Tax collector siya po yun. Then naging Matthew. Binigyan siya ng pangalan. Tama ba? I-confirm niya. Pero sa pagkakaalala ko kasi, yun, binigyan din siya ng pangalan. So, mula sa Levi. Anyway, so bakit ko po yun binanggit? Kasi ang pagpapalit po ng pangalan, ang pagbibigay, all throughout the history pala, all throughout the history po kasi, ang mga binibigyan ng pangalan, meron kasing, ang Panginoon, kumbaga, may tinakda siya sa taong yon para gawin ng taong yon. For example, si Abraham, naging Abraham. Si Sarai, naging Sarah. Sino pa ba? Sino pa ba matatanda? Si Jacob, naging Israel. Si Simon, naging Cephas. Si Saulo, naging Pablo. So you see, sa mga example po na iyon, sa bawat pagbabago ng pangalan nila, makita natin doon yung itinakda ng Panginoon na gagawin po nila. So kumbaga, yung mga pangalan nila speaks sa kung ano po yung gagawin nila sa buhay nila. Parang ganun po, no? Okay? Tindihan niyo po? So, bakit ko po yung nabanggit? Kasi there is something about Simon. May bagay po na nangyari kay Simon. And ito, ngayon ko lang din talaga ito napagtanto. Dati parang okay, binigyan siya ng pangalan. Pero sa simula pa lang, makita na natin dito yung purpose na gagawin ng Panginoon sa buhay ni Simon, kung kaya't binigyan po siya ng bagong pangalan. No?
may bago siyang pangalan. Naiintindihan niyo po yan? Alright? So, ano namang ibig sabihin ng kanyang pangalan? Yun ang tanong. Ano ibig sabihin ng pangalan niya? Sinabi na ni Daddy kanina, no? Stone, or the rock, or a rock, no? So, sige po, kayo naman, sana naman may ma-share din po kayo. Yung mga mararami pong oras, sana makapag-share kayo. Kasi hindi ko talaga expect sila Jamie na mag-share kasi may ginawa kami talaga. Wala po kami ma-share. Yung mga mararaming oras po, yung mga nagpupuyat, yung mga walang ginagawa, mag-share na po kayo. Tingnan po natin yung mga pinag-aralan nyo. No? Share nyo naman sa amin. Kayo, Sai, sabi nyo nag-aral kayo. Sige nga. Nabasa ko lang sa commentary Sige. na yung sinabi ni Jesus sa Matthew 16, 18 to 19. Na yun nga, diba tinawag siyang, ang meaning ng pangalan niya is bato, rock. Kumbaga, inano doon na, sinabi ni Jesus na, siya yung gagamiting instrumento sa pagtatag ng simbahan ni Jesus. Yan nabasa ko sa commentary. Okay. So, actually, maganda yung naging sagot ni Siren. Kasi po, tinignan ko din po, actually, kanina habang nagsishare si Daddy, kinonfirm ko lang yung mga related verses na nabanggit po yung salitang sepas. So, there are, ilan ba? Ilan? Teka lang po 9 verses in the Bible or in the New Testament to be specific. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ba't 8 lang to? 9. John 1:42. 9. 9 verses po na ginamit yung sepas. So, tinignan ko siya sa 9. Hindi 9 eh. Hindi 9. Teka lang po. Ko-confirm ko lang para malinaw. 1. Wala yung Matthew. Bakit 9? Dapat kasama yung Matthew. Tsaka yung John. Okay, basta yung dito lang sa app, 9. Pero I think, dagdag ko yung Matthew, yung binanggit ni Siren. And then meron din po sa John 15 kasi Simon ang ginamit ng Panginoong Jesus. Yung binabanggit ko po, yung time na nabuhay muli ang Panginoong Jesus and then yung nangingisda po yung mga alagad. Yung bumalik po sila sa pangingisda. Kasi doon natin nakita na pagkatapos mamatay ng Panginoong Jesus, bumalik na lang sila sa dati nilang Kumbaga, yun nga, naging disobedient po sila. Kasi hindi nga nila naunawaan yung sinabi ng Panginoon na pagkatapos kong mamatay, magkikita muli tayo sa Galilea or pero hindi sila pumunta sa Galilea. Bagkus bumalik sila sa mga kanilang mga trabaho. Kumbaga parang okay, back to normal na tayo. Sino po ba yung mga ganon? Pagkatapos makarinig ng salita, back to normal, no? Back to the old. Okay? So, pero by the grace of God, pinuntahan sila ng Panginoong Jesus. At pagkatapos nun, doon na po nangyari yung tinanong ng Panginoong Jesus si Peter. Si Peter, sabi niya, do you love me? Yung 3 beses po. Alam niyo po yung na yan? Okay? Do you love me? Ganun, no? So, yun yung nangyari. Pero Simon kasi ang tawag. Simon ang ginamit, hindi Cephas. So, hindi natin dadagdag. So, anyway, yun nga, may 10, sabihin natin 10 verses po na mababanggit, mahanap natin yung Cephas. No? Pero sa 9 doon po sa 9 na mababasa nyo, wala pong masyadong information na kuha doon. Saan ba siya nabanggit? Dito sa John 1:42, 1 Corinthians 1:12, 1 Corinthians 3:22, 1 Corinthians 9:5,
1 Corinthians 15:5, Galatians 1:18, Galatians 2:9, Galatians 2:11, Galatians 2:14. Now, bakit ko po yun binanggit? Kasi sa lahat po ng yung na binanggit ko, wala po tayong makikita na information doon. Okay? Patungkol sa Cephas. Kumbaga, nag-storytelling lang and then ginamit lang yung pangalang Cephas. So saan meron tayong information about the word Cephas? Yung binanggit ni Siren sa Matthew chapter 16. So can you open your Bible sa Matthew 16? At basahin natin yung 18 yun, Sai, no? Opo, 18 to 20. 20 pala. Okay. So, paki-open po yung Matthew 16, 18 to 20. So, tingnan natin kung ano po yung nangyayari dito, no? Siguro babasahin natin yung verse 13. Okay, sabi po dyan, nandyan na ba kayo? Matthew 16, verse 13 po. Nandyan na? Okay, basahin ko po para sa inyo. Nang dumating si Jesus na sa nasasakupan ng Caesarea Philippos, tinanong niya ang kanyang mga alagad na sinasabi, ano ba ang sinasabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? So, imagine niyo po yung nangyayari, tinanong ng Panginoon ng kanyang mga alagad, ano daw yung mga sinasabi ng tao patungkol sa anak ng tao? Sino yung anak ng tao? Ang Panginoong Jesus. Okay? Now, verse 14, at sinabi nila, ang sabi ng iba ay si Juan na tagapagbautismo. Ibig sabihin, bali iniisip nila na si Jesus ay si Juan na tagapagbautismo. Ang iba naman, iniisip nila na si Jesus ay si Elias. At ang iba naman, ang iniisip nila si Jesus ay si Jeremias. Na bakit po nabanggit dito yung Jeremias? Kasi kung matatandaan niyo po, ay si Jeremias o isa sa mga propeta. Kasi di ba nabanggit ko po nung nakaraan, yung nag-Bible study tayo about John the Baptist. Di ba tinanong nila si John the Baptist, sabi nila, ikaw ba ang propeta? Okay, nabanggit ko po doon na iniisip din nila na baka ikaw yung isang propeta na mabubuhay muli. So actually, ang ini-expect nila si Jeremias. Kaya nabanggit po dito sa Matthew 16, ang yung iba iniisip nila na si Jesus ay si Jeremias. So you see, kasi nga po, may iniisip sila na may mabubuhay na propeta muli. Okay? Nagets nyo na po bakit nabanggit po yun? So sana tandaan nyo po. So verse 15, sinabi niya sa kanila, ngunit ano ang sinasabi ninyo kung sino ako? So pagkatapos tinitanong ng Panginoong Jesus, tinanong niya naman itong mga alagad niya. So kayo, sino ba ako? Parang ganon. And then verse 16, ito na si Simon Pedro. At sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. That's the confession, no? Ni Pedro. And tingnan niyo po yung naging tugon ng Panginoong Jesus. Verse 17, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas. So the same wordings. The very first time na nagkita po ang Panginoong Jesus at si Pedro, anong sabi? Simon na anak ni Jonas. You see? Sapagkat hindi laman at dugo ang nagpahayag nito sa iyo, kundi ang aking Ama na nasa langit. Now, dito nyo po makikita, theologically speaking, it is only God. Ang Panginoon lamang talaga ang maghahayag sa isang tao kung sino siya. Okay? Kahit anong basa mo ng Bible, kahit anong basa mo ng Biblia, if hindi siya ihahayag sa iyo ng Panginoon, you will never understand and you will never know Him. Okay? And in the same way, ganun din po talaga din sa akin, yun, hindi mo talaga may pipilit sa tao eh. Kung ang isang tao pipilitin, lagi talagang bumabalik sa tae niya, laging bumabalik sa sinuka niya, wala. Na ang Panginoon lang talaga makakapagbago sa isang tao. Ang Panginoon lang talaga makakapagpabago sa isang tao. And then I myself, ito share ko na po sa inyo, by the grace of God, by the grace of God. Siya lang talaga nagpabago sa akin. Bakit po? Kasi lagi ko sing naalala yung pamumuhay ko nung simula nung first year college po ako hanggang ilang taon na yung pamumuhay talaga na
hindi Kristiyano. Yung Kristiyano lang sa pananalita, pero hindi Kristiyano talaga sa pamumuhay. Lagi ko talaga po yun naisip. Kasi lagi ko din po talagang sinasabi sa sarili ko, gusto ko na magbago, Lord. Yun na-share ko po sa inyo na prayer ko na, Lord, gusto ko talagang mamuhay para lang sa'yo. Pero ganito ang gusto. may ganito akong kagustuhan sa ano ko. And pilit ko talaga siyang inaano. Pero wala po talagang nangyaring pagbabago sa akin, no? Hindi po talaga ako nagbago. Pero yun nga, there's this one moment that the Lord changed my heart. No, siya lang talaga ang nakapagpabago ng isang puso ng isang tao. No? So bakit ko po to sinishare sa inyo? Yun po. Kaya kung tayo man po napapansin natin sa sarili natin, bumabalik tayo sa dati nating pamumuhay. Pray to God. Panalangin niyo po talaga sa Panginoon na baguhin ka niya. Pero hindi ko po sinasabi na hindi ka magre-repent. You must repent. Okay? Pero again, even repentance comes from the Lord. Okay? Even repentance comes from the Lord. Dahil nga, di ba, sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, godly sorrow leads to repentance. Okay? And that leads to life. Okay? So, ayun din, napagtanto ko din na si Lord lang talaga makakapagbabago. No? So, ako talaga, pero yun, nag-ano pa din talaga sa self ko yung, may naglalaban pa rin talaga na minsan, gusto ko talaga kayong paalalahanan lagi. Napapansin nyo, nagsimula na naman ako mag-send sa GC, magpaalala sa inyo. Pero yun, umaano sa sarili ko, hindi, kahit anong sabi ko dito, basta yung tao talaga, kasalanan ng pinipili, wala akong magagawa. Ang Panginoon lang talaga ang makakapagano sa taong yun. No? Pero again, maano mo naman si Pedro, di ba? Lagi niyang di ba yung binasa natin sa 2 Peter? Sabi niya, no, hindi siya hihinto na paalalahanan kayo. Sila. Di ba? Sabi ni Pedro. Pero yun nga, yung mag-balance talaga, no? So, lagi ako nag-pray kay God for wisdom na paano yun gawin. But anyway, napakaganda lang ng verse 17. Kaya nag-stop po ako dito. Kasi napakaganda na ang Panginoon, nasa Panginoon talaga ang paghahayag. Nasa Panginoon talaga ang pagbibigay linaw ng lahat. No? So, yung mga binago ng Panginoon, pasalamatan niyo po siya. Yung binago ng Panginoon, pasalamatan niyo po ang Panginoon. And sa pasasalamat niyo po sa Kanya, live for Him. Choose Him. Kahit yung mga kasamahan niyo, kahit yung mga taong nakikita nyo sila, nag-e-enjoy sila sa kasalanan. Kahit yung mga taong nakakasalamuhan nyo, nakikita nyo na parang sila'y lumalago, no? Nagpa-prosper sila sa buhay nila dito. Merong verse na sinabi yun, pero hindi ko lang ma-quote. Ito lang, no? Ito, naging maluwag yung puso ko. Kahit yung nakikita nyo pong mga kasama nyo ay hindi sumusunod sa Panginoon. Praise God. Huwag kayong tawag dito? Huwag kayong mainggit sa kanila na patuloy na gumagawa ng kasalanan. Huwag kayong mainggit. Bakit ko po ito sinasabi? Meron lang akong background po na i-share sa inyo. Kasi po ako dati ganito. Dati ako ganito po ako. Kaya nahirapan ako mag-repent din dati. Ito na. Open book talaga si Israel dito. Ganito po. Hindi ko to na-share pa sa inyo eh. Dati, especially dati nung nasa Old pa ako, nasa Old Testament, nasa Old Church, gusto ko talaga mag-repent. Okay? Totoo po yun. Gusto ko talagang, sinasabi ko talaga kay Lord, baguhin mo ko. Gusto ko talagang mamuhay sa'yo. Yun talagang sigaw ng puso ko pa dati. Pero wala, hindi ko talaga magawa. Kasi self pa rin eh. Pero anyway, isa din po sa dahilan bakit nahirapan ako dati is, iniisip ko, sige, mag-repent na ako, no? Iwan ko na yung ganong pamumuhay ko. And then, may isip ko si ganito. Hindi ko na lang mag-mention ng names, no?
general na lang. Maisip ko sa ganito, pero siya, nagagawa niya ng patago eh. Alam ko meron tong ano din eh. Tapos siya makakapag-enjoy siya sa ano no sa ganung gawain. Naintindihan niyo po? Nai-guess niyo po ba? So, kumbaga, inggit ba? Inggit na in terms of ay buti pa siya na-enjoy siya. Kasi dati hindi pa talaga nabago yung puso ko. Why? Kasi ang pagtingin ko pa po sa kasalanan, ano eh, masarap eh. Ang tingin ko pa po dati sa kasalanan, ano eh, kumbaga, nag-e-enjoy talaga ako sa kasalanan eh. Nagigets niyo po. So, kaya yun, sabi ko, tas eto pa, ganito pa ako mag-isip. Sige, gracious naman si Lord eh. Papatawar. Yun nga, sabi ko sa inyo na, bukas ako magre-repent, ngayon sin muna. Ganun naman si Lord eh, patatawarin naman ako. So, kaya yun, yung ganung pag-iisip, alam niyo po gano'n ako tagal, umabot po ng 10 years. Umabot ng, di ko na po exactly mabilang ilang taon. Pero by the grace of God, hindi po ako namatay. No? Hindi po ako namatay. Kasi kung namatay ako ng ganun, wala eh, wala. Hell yung ganun eh. No? Hindi na bago yung puso. Hell yun eh. Hindi yan ligtas eh. Pero pala, sa simula pa lang, bago pa man niya likay ng sanlibutan, naitakda niya na yung oras, yung panahon na ito, na magiging ganito. So, lagi ko talaga yan iniisip, lalong-lalo na kapag, ayan, may mga temptasyon na naman, may mga self na naman na nag-urge, no, sa akin. Yun nga, one of the reason also is makita mo yung iba mong mga kasamahan, makita mo yung ibang tao, nag-enjoy sila sa mga ganong kasalanan na dati mong ini-enjoy. Pero wala eh. Pero wala. Kung ikukumpara nyo po talaga sa pangako ng Diyos, it's incomparable. Lagi ko na lang talaga iniisip yung time na makikita ko na yung kaluwalhatian ng Panginoon. Panandaliang kaligayahan, panandaliang kaligayahan, it can never be compared to the eternal joy na makasama mo yung Panginoon. So, nakakatuwa na mabasa to, no? Hindi laman at dugo ang nagpahayag nito sa iyo, kundi ang aking Ama na nasa langit. Kapatid, if you have been changed by God, kung ikaw po ay binago ng Panginoon, kung ikaw ay nakakilala sa Kanya, hindi po nakakilala ng knowledge lang, but nakakilala sa Kanya na nagdudulot ng pagbabago ng buhay mo. No? Praise the Lord, no? May sinend po ako sa GC, yung preaching po ni Paul Washer, yung pag-alam sa kalooban ng Panginoon. Sino pa nakapanood nun? Yung honest po na nanood. Yung kay Paul Washer, 8 minutes lang po yun. Ilan mahaba yun? 8 minutes lang yun. Yung kahapon, yung kaninang umaga, yun, mahaba yun. Yung kanina mahaba. Ay, mo. Kanina po. Sila Tita Susan lang, tsaka si Daddy lang nakapanood. Okay, ayan. Diyan nyo po makikita talaga. Bakit hindi po kayo nakapanood? Online naman po kayo lagi. Ba't di nyo po napanood? Siguro iba pinapanood nyo. No. Sa ibang GC or ibang convo kayo nakastay. Yung mga online lagi, yung mga nagpupuyat, ba't hindi niyo po napanood? Yana. Ba't hindi niyo po napanood yung video? Ayan, dyan niyo po makikita yung mga katigasan. De joke lang. So anyway, yung kay Paul Washer po, ang ganda ng pagka-preach niya, no? Sa pag-alam sa kalooban ng Diyos. So anyway, balik tayo, verse 18. Sabi dyan, so ito na yung scenario, no? At sinabi ko naman sa iyo, ito yung patuloy na sasagot po ng Panginoong Hesus. At sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. Okay, ikaw ay Pedro. Hindi niya po sinabi ikaw si Pedro. So dito niyo na po makita na
ang Panginoon ay ang binabanggit niya is hindi ang pangalan. But ang binabanggit niya po dito, yung kahulugan ng pangalan. Okay? Ang binabanggit po ng Panginoon dito is yung stone. Okay? The rock. Okay? Ikaw ay Pedro. Okay? At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. Now, marami pong debate ang nangyari dito. Ang debate po na nangyari dito is that kung si Pedro ba, yung sabi ni Siren, ano yung sabi mo, Sai? Kay Pedro, ano? Siya yung gagamitin, Simbolo. hindi, instrument para itatag yung simbahan ni Jesus. Hindi Okay. Siya yung gagawing instrument. Tama? Now, marami kasing nagsasabi na yun nga, si Pedro yung parang foundation. Haligi. Okay? Si Pedro yung haligi. Now, let me talk about the stone. Sinabi po kasi ng Panginoong Jesus, ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Okay? Now, kung mapapansin nyo po, kung naalala nyo po, last Sunday, hindi kahapon, but nung nakaraan pa, di ba? Si Pedro din mismo ang nagsabi sa Acts 4:11 ba yon? Acts 4:11. Ano yung sinabi ni Pedro patungkol sa Panginoong Jesus? Ang bato na ano yan? Sige, puntahan ko po, no? Acts 4:11 ata. Okay. Itong si Jesus, ang bato na itinakwil ninyong mga tagapagtayo, ang siyang naging batong panulukan. Okay? Panulukan. So dito, very clear, 'di ba, ang cornerstone or ang batong panulukan, diyan po magmumula ang lahat. Okay? Diyan po magmumula ang lahat. And then may na-search ako sa yung cornerstone, parang ang itsura po kasi ng cornerstone parang pag ganun eh. Okay? So, itong cornerstone, yung mga ibang bato na idadagdag sa kanya is dapat nakaayon doon sa posisyon ng cornerstone. Hindi po, kumbaga lahat ng bato, okay, imagine niyo na, lahat po ng batong idadagdag doon, ang posisyon nila according po doon sa cornerstone. Hindi pwedeng may ibang posisyon. Okay? Na anong ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin po nun, yung mga batong nilalagay doon, ang buhay din nila ayon lang din sa cornerstone. Hindi po sa mundo. Hindi sa mga pinapamuhay ng iba. But namumuhay sila ayon doon sa cornerstone. You see? And amazingly, si Pedro po mismo ang nagsabi nun. In which natatawa lang ako kasi marami pong debate na nangyari na sinasabi nga si Pedro yung, ito pa nga yung mga Roman Catholic, anong sinasabi nila? Si Pedro ang first papa na siyang nagtaguyod ng iglesia. Kaya tingnan niyo po, ano pong pangalan ng church nila? Roman Catholic. Di ba? Kasi yung Catholic po, ang ibig sabihin po ng Catholic, universal. Iisa lang. Kaya ang laging kiniklaim ng Roman Catholics, sila po ang nag-iisa at tunay na iglesia. Kaya nga ang pangalan nila, Roman Catholic, the one and universal church. Okay? And then, ang kanila pong sinasabi na nagtaguyod nun ay si Pedro. Okay? Kaya lang, ang nakakatawa, siguro hindi nila binasa yung Acts 4:11. No? Ano ba sabi dyan? Si Pedro nagsabi nito, itong si Jesus, ang bato na itinakwil ninyong mga tagapagtayo, ang siyang naging batong panulukan. He is the cornerstone. He is the very foundation of the church. Okay?
And then, amazingly, saan ko ba yung nabasa? Nakalimutan ko. Okay, balik tayo sa Matthew 16:18. And then yun nga, ito nga po yung verse na batihan. Okay? So, very clear po na ang ibig sabihin lang po nito is that, ano po nangyari sa Acts? Sino yung unang nag-preach? And then, dahil sa preaching na yon, doon na po doon na po pinanganak ang iglesia. Sino po ang unang nag-preach na yon? Si Peter. Tama? Si Pedro. At ilan po ang mga ang nilagay po sa church that time? 3,000 men plus women and maybe around 5,000 to 6,000. At sino nag-preach yun? Si Pedro. Pero hindi po ibig sabihin na siya po ang nagtatag ng iglesia. Okay? Kaya nga sabi ito, ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia. He is the cornerstone. Kanyang iglesia po yon. Kaya lang, dito natin makita na gagamitin ng Panginoon si Pedro sa pagsisimula ng iglesia. Okay? Now, bakit po natin ito pinag-uusapan? Kasi nga po, napaka-amazing na sa unang tagpo nila, John 1:42, balik tayo sa John 1, John 1:42, alam na ng Panginoon kung sino ang gagamitin niya upang simulan ang iglesia niya. Okay? Naintindihan niyo po yun? And actually, sa Matthew 16, yun po ang pinakaunang panahon. Yun po ang pinakaunang tagpo na binanggit po ang salitang iglesia. Kasi nga po in the Old Testament, hindi po nila alam ano ba yung church, ano ba yung iglesia. But doon pala sa Matthew 16, pagbibigay, kumbaga, anong tawag dyan, yung paunang video kapag may movie, trailer. No? Yun na pala yung trailer na ang church po ay ipapanganak. Okay? Yun po, bago po siya mamatay, yun, sinabi niya po yun kay Pedro. Kasi kung babasahin niyo patuloy sa Matthew 16, pagkatapos po nun, sasabihin na po ng Panginoong Hesus na malapit na siyang mamatay. Yung naitakdang panahon ng kanyang kamatayan. You see? Okay? So ano pong natin dito matututunan? Ang Panginoon talaga nag-o-ordain ng lahat. Ang Panginoon ang nag-aayos ng lahat. Ang Panginoon nagtatalaga ng lahat. Okay? Ang Panginoon nagtatalaga ng lahat. Hindi po ito yung desisyon ni Pedro na hindi, gusto ko kasing maging church leader. So, kaya gano'n na hindi. Sa simula pa lang, siyang Panginoon na nagbigay sa kanya, ikaw, Simon, ay tatawaging Cephas. Kasi ikaw ang pinili ko na gagamitin ko sa pagtatag ng aking iglesia. Okay? Naintindihan niyo po yun? So, ano pong ibig sabihin nun? Ano pong ibig sabihin nun sa atin? Para sa atin, ano po yun? Ibig sabihin sa bawat buhay po natin, ang Panginoon po nagtalaga. Kung ano po yung mangyayari sa atin, kung ano po yung magiging kalagayan natin. Diba? So, kung nakikita nyo po ang sarili nyo na naglilingkod sa Panginoon, kung nakikita nyo po ang sarili nyo na lagi nyo siyang hinahanap, na kung nakikita nyo po sa sarili nyo na ang salita niya ang inyong kagalakan, at hindi po yung mga panlilin lang ng kalaban. Kung ang kaligayahan mo ay cellphone, ulitin ko lang po, hindi po ako nagsulat nun, si Van Wil Husen po, Kung ang kaligayahan mo is cellphone, social media, Netflix, tapos pupuyat ka pa dahil dyan, hindi ka pala nag-aaral pero puyat ka. No? Take note, you have been deceived by the enemy. Nalilin lang ka. And kung patuloy ka dyan sa panlilin lang ng kalaban,
ako gusto ko talagang iano kayo dyan, no? Gusto ko po talaga kayong alisin sa ganyan. Kasi alam ko na po yung kalakaran dyan sa mobile phones, sa ganyang pamumuhay. Alam ko na po yung kalakaran dyan. Okay? Pero kung matigas pong ulo ninyo, then sana kahabagan po kayo ng Panginoon at hindi nawa mangyari yung worst scenario na kung saan maghihirap talaga. No? Pero anyway, it's all by the grace of God. It's all by the grace of God. So, hindi ko po alam kung ano po yung exhort sa inyo, no? Hindi ko po alam, sorry, kung ano po yung exhort sa inyo. Pero, sana sa mga may pandinig, sa mga may pandinig, nakikinig po kayo. Sa mga bulag pa, sa mga bingi pa, pray to God for repentance. No? Repentance. Sa Kanya lang talaga manggagaling yan. Okay. So, dito lang po muna tayo magtatapos kay Cephas. Mga gutom dyan, kain na lang po kayo ng sofas. Okay? Alright, sige po. Okay, let's pray po. No? Let's pray. Father in heaven, salamat po sa salita mo. Salamat, Panginoon, sa pagpapakita mo ng iyong soberanya sa lahat. At sa habag mo at awa mo ay pinili mo si Pedro upang gamitin mo, Panginoon. At salamat dahil sa mga buhay din namin, ikaw ang nagtalaga ng lahat ng ito upang gumawa ng mabuti. Dahil ito ay inihanda na sa amin kay Kristo Jesus at aming lalakaran na lamang. Panginoon, patuloy po akong humihingi sa iyo, Lord, ng iyong habag at ng iyong awa. Kung meron na po kaming mga kasamahan na patuloy sa kasalanan, naway ikaw ang magbigay ng sorrow na nagmumula sa iyo, na magdudulot ng tunay na repentance. At sa mga patuloy na sumusunod sa iyo, patuloy mo din silang ingatan, Panginoon, dahil mayat maya po talaga ang panliling lang ng kalaban. Indeed, ang aming gabay ay ikaw sa pamagitan ng iyong salita. Patuloy mo po kaming bigyan ng kagalakan at ang aming mga puso ay laging ikiling at ihilig ito sa iyong salita. At hindi po kami malinlang ng kalaban, na para kami ay ikiling at ihilig ang aming mga puso sa mga kamunduhan, sa mga walang kwentang bagay. Panginoon, ikaw mag-iingat sa iyong mga anak. Purihin ka. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Thank you po, no? So, verse 43 po tayo bukas. Bye. God bless. Thank you. Ate Arshan, wait lang. Huwag ka muna mag-out. I once was lost in darkest night.